nakarang linggo nung nag-birthday si Beyonce. Salamat po kahit hindi na kahit hindi na kailangan, salamat po. Grabe. Grabe. Oh, yun. Sabi ko na, marami. Yung Kalingap serye, salamat. At syempre, thank you kay Pastor ER. Siya yung nakaisip talaga nun original. Si Pastor ER, yung idea niya yun. Yung kwento ni Kuya Bal at ni Ate Edna na what if gawa ng serye. Grabe, ang genius mo. And thank you, Eds. Grabe, naisip mo pa rin yung naisip mo pa ako. Isa kang malupit na kaibigan. Ang pinapasalamat ko is yung napasama ko dun sa yung sa sinushoot ngayon na Kalingap. Kalingap serye, grabe. Hindi ko in-expect yun. Akala ko extra lang ganun ang role. Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw. Na ang buhay ko sa mundo ay pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin. Katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito ay parang hangin lamang na dumadaan o kaya parang anino na nawawala. Psalms 90 verse 12. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Kung maiksi ang buhay, paano dapat ito ipamuhay? Sa Psalms 90, ang sabi niya ay, ipaunawa niyo sa amin, O Diyos, na ang buhay namin ay maiksi lang. Sa English po, pwede yung theme na, Lord, teach us to number our days. Maging conscious tayo na itong buhay is one and precious. At kung ito ay isa lang, huwag masayang. At kung huwag masayang, paano ba dapat natin to ipamuhay? So yun po, marami din kasing nagsasabi baga parang ang motto po kasi ngayon, you only live once, di ba? You only live once. So yun po, para sa akin po kasi okay man po siya pero hindi po talaga dapat yun kasi maikli ang buhay, so dapat gamitin natin yung time na yun para mag-serve talaga kay Lord. Wala namang masamang magsaya pero dapat wag natin kalimutan na mag-serve kay Lord kasi yun yung purpose natin sa buhay natin kung ba tayo niligtas para kilalanin talaga siya. Sundan ko lang yung sinabi ni Lolo, yung sa You Only Live Once, kasi halos karamihan na kabataan ngayon, yun yung motto. Pero sa ating mga Christian, hindi yun totoo kasi after nito, may afterlife pa tayo di ba? So mas importante yun kasi yung buhay natin ngayon, gatuldok lang yan kumpara sa eternal life na ipinangako sa atin ng Panginoon kapag tayo ay sumunod sa Kanya. Kapag tayo ay tinanggap siya, yung basa nga sa nabasa natin, ginawa ko kapag sinunod natin yung purpose natin dito. Kung maiksi ang buhay, paano natin, yun yung tanong pas, no? Kung maiksi ang buhay, anong gagawin natin? Paano ipapamuhay? Siyempre, as a Christian, dapat priority natin si Lord. Yun lang naman Jesus first, di ba? Yun nga yung talagang natin dito sa mundo, yung motto natin, unahin ang Panginoon. Siyempre, pag unahin natin si Lord, alamin natin yung salita niya, yung Bible, kung ano ba yung purpose natin dito, ba't nandito tayo, kung ano dapat natin gawin natin as a Christian or sa mga hindi pa naman, kilalanin natin si Lord, alamin natin kung ano ba talaga yung dapat natin gawin dito sa mundo. Maganda yung topic ngayon. Dapat kasi ang dapat ginagawa din natin is magpatuloy, lumakad sa ating pananampalataya, walk by our faith. And syempre, dapat ipakita natin yung pananampalataya sa gawa. Yun yung kasi yung mahirap din gawin ay sabihin at gawin. Pero kung gano'n ang dapat yun talaga. And syempre, maganda din na 'di ba? Sa John 3:16, alam naman natin yun na yung binigay ni Jesus Christ yung kanyang sarili para sa atin. And pwede ko din ma-share yung yung nasa Galatians 2 verse 20. Sabi doon, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na si Kristo ang nabubuhay sa atin at
At ang buhay na ikinabubuhay natin sa laman ay sa pananampalataya, at ang pananampalataya na ito ay kay Jesus Christ na sa atin ay umibig na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Katulad nga sinabi ni Kalingap Rob na tayo ay may purpose dito sa mundo. Pag nilay-nilayan lang natin at isipin natin mabuti bakit nandito tayo sa mundo. Dati may time na mapapaisip ko na lang, siguro yung iba hindi naisip yung mga ganitong sitwasyon na dati wala akong sakit na nararamdaman, di ba? Pag kinurit ko yung sarili ko, nasasaktan ako, ganun. Ano ba talaga? Ano ba? Parang ganun yung purpose natin. Siguro may plano ang Diyos, although marami tayong pagsubok, pero kailangan nating malampasan. Katulad nung nangyari kay Doc Willie Ong na talagang siya pa yung nag-a-advise ng mga health, pero siya yung nagkasakit. Talagang siguro may purpose din ng Panginoon para sa kanya, para sa atin. Kung maiksi ang buhay, pwede natin dito may apply yung may motto din kasi tayo, kagaya nung kay Lolo. May motto tayo, time is gold naman. Kasi sa kanya, you only live once, di ba? So tayo, time is gold. Bakit time is gold? Kasi, sinasabi dito na wag na tayo mag-aksaya ng panahon. Kung kung gusto natin hanapin ng Diyos, gawin na natin ngayon. Wag na natin patagalin. Yun lang. Halos lahat na ata ng tao alam yung maiksi ang buhay, alam na you only live once. Pero iba talaga yung pagkaintindi nila na kapag maiksi ang buhay, kailangan mo mag-enjoy, mag-travel. So nabubuhay sila, sabi dito yung parang pamumuhay ng mga mangmang ba? Mabuhay ka ng mangmang. So kung maikli na lang buhay, siguro kailangan mong mabuhay nung parang yung katulad dito na sinabi kanina, yung parang may alam. Yun, nung may wisdom galing sa Lord, siguro mag-isip-isip ka na kung kung anong gagawin mo, kung tama ba yung ginagawa mo. Yung iba kasi di naman alam na may afterlife, alam nila. Kaya siguro pinakamaganda alamin mo na yung alam mo dapat na may Diyos and mabuhay ka sa ayon sa gustuhan niya po. Sabi dun sa huwag na tayo magpakamangmang sa tulad ng mga sa mundo. I-quote ko na lang din yung mga sinabi nila na you only live once. If you only live once, live it for the Lord. And time is gold if your time is na kay Lord. So yun po, parang doon na lang natin ibuhos. Sabi nga, hanapin na lang natin si Lord, yung purpose. Sabi dun sa binasa natin, hanapin natin yung purpose natin. And if nandun na tayo sa purpose ni Lord, naniniwala kang nandun ka na, ingatan natin, pagyamanin natin yun, at i-share natin sa iba. So yun po. Okay, i-summarize ko po, may 4 ako na pwedeng iwan sa inyo na nabanggit na halos ng lahat. Kung maiksi ang buhay, number 1, live with purpose. May nagtatanong tayo yung sa purpose ng buhay. May verse ako naalala yung David served God's purpose in his generation. Hindi na sayang yun. Kumbaga alam niya ba't siya nabubuhay at connected ngayon yung buhay niya kay Jesus din. So dahil nilive niya yung purpose ng life niya, naging maganda rin yung outcome hanggang dulo. Number 2, live with passion. Maiksi na nga yung buhay. Dapat, hindi yung parang bahala na. Si Lord ang sabi niya, mahalin mo siya ng buong puso. Love God, love your neighbor. So dapat may love. Dahil maiksi ang buhay, mas lalo kong mamahalin ang Diyos, yung nabanggit kanina, at mamahalin ko rin ang ibang tao, which is nagagawa naman ng Kalingap. Number 3, live with wisdom. Nabanggit naman yun ni Ian, wag maging mangmang, wag masayang yung buhay at panahon. At number 4, nabanggit ni Rab, live by faith. God first, Jesus first. So yun, pinapaalalahanan po tayo ngayong umaga, meron pa tayong natitira na panahon. Wag natin tong sayangin. Ito yung best time na mas makilala ang Panginoon na sabi ni Kuya Nel. At yung 4 na yun, pwede nyo yung baunin buong linggo natin. Maiksi ang buhay, live with purpose. Number 2, live with passion. Diba? Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang mga tao. Number 3, live with wisdom. And then number 4, live by faith. Let's pray. Father, we thank you po sa time na meron po kami, sa time na binibigay ni Kalingap Rab ng buong team.
sa importance ng Word of God, Lord, sa kaniyang buhay. Lord, I pray that you will bless yung mga bago nilang ginagawa, bago nilang tinutulungan. Please YouTuber. salamat po sa inyo. Thank you.